Kamusta po ang hanap buhay nyo ngayon, tatay? Wala na. Naubos na yung nabunot na po. Anong pakiramdam nyo, tay, pag nakikita nyo yung mga backhoe dito sa laot? Masakit talaga yung ginagawa nila, yung hanap buhay namin. Katulad ngayon na wala na kami pag-aanihan kung saan kami pupunta. Pumunta daw si tatay doon dahil gusto niya unahan sana yung mga nagbubunot. Kaso, wala na ho. Pandaw yung taungan pag wala, pandaw ako. Kasi yun lang ako talaga inaasahan namin. Dahil masakit po ako. Sabi na basura, hindi po basura yan. Yan po ang kinabubuhay namin, yan po. Pagkain po namin yan. ang mga magtatahong sa tinaguriang fishing capital ng Pilipinas, ang Navotas, nanganganib mawalan ng kabuhayan ang kanila kasing mga tahungan sa ngalan ng pag-unlad, binubunot at dinidemolish. Ang araw-araw na pakikibaka sa buhay at hanap buhay ng mga tiga-Navotas nakasalalay sa mga nahuhuli at naaani nila mula sa karagatan. Kabilang na ang mga tahong mula sa kanilang mga sariwang huling tahong na bagong ahon lang sa dagat kung ano-anong mga produkto na ang kanilang naimbento. Steamed tahong, tahong gourmet, pati na tahong chips. Pero nag-aalala ngayon ang mga magtatahong ng Navotas. Ang industriya kasing ilang henerasyong bumuhay sa kanila, nanganganib na ngayong mamatay. Ang kanila kasing mga tahungan, tatalsikan yung tahong. Isa-isa na raw binubunot sa laot. Talagang nakakadurog puso po yung makita ba na ang kabuhayan ay talagang halos wala na. Lahat daw ng ito, di umano, ginagawa sa ngalan ng modernisasyon at urbanisasyon. Sa simpleng salita, pag-unlad. Pero ang tanong nila, pag-unlad para kanino? Mas pipiliin pa nila yung karangyaan kaysa kabuhayan naming mga mahihirap na lahat po dyan po umasa. Ilan na ho ba yung nasirang tahungan dito? Kulang-kulang nasa 5,000 po. Ilang pamilya po yung affected nitong nangyayari? Libo-libo po yun mo. Sa pangakong pag-angat at pag-unlad, bakit daw kailangang malubog ang kinamulatan nilang kabuhayan? Ang mga tahungan daw ay basura sa karagatan. Naniniwala po ba tayo doon, mga kasama? Ipinarating sa aming programa ang nagaganap na demolisyon sa mga tahungan sa Navotas. Demolish nila ang ating mga tahungan! Kaya nitong Huwebes, nagtungo ako sa Navotas para siyasatin ang issue. Navotas, ang fishing capital ng Pilipinas. Dahil mula pa nung unang panahon hanggang sa kasalukuyan, dito nakasalalay ang supply ng isda ng Metro Manila at maging ng mga karatig na probinsya. Nakaharap kasi ito sa Manila Bay at dito rin dumadaong ang mga bangkang pangisda. 16 sa mga barangay dito nabubuhay sa tahong. Hanap buhay na ngayon nanganganib alang-alang sa pag-unlad. Pero tanong ng mga apektadong residente rito, paano naman daw ang mga katulad nilang maliliit? Isa sa maaapektuhang barangay, ang barangay Sipak Almacen, na nito lang March 16, ang kanilang mga tahungan sinimulan na raw i-demolish. Kaya po isigaw natin ang panawagan, demolisyon ng tahungan! Tulungan! Labanan! Huwag palintulutan! Kaya ang mga residente, mainit na nagprotesta. Tulad! Labanan! Huwag pahintulutan! Dito nakilala ko si Romel, isa sa mga tumatayong leader ng mga magtatahong. Ilan na ho ba yung nasirang tahungan dito? Sa tansya po ma'am, kulang-kulang nasa 5,000 po. Ilang pamilya po yung affected nitong nangyayari? Libo-libo po yun mo.
Ang pagbunot sa kanilang tahungan, ginagamitan daw ng naglalakihang mga backhoe. Maraming mga residente sa Navotas sa pagtatahong umaasa. Meron sa kanilang mga busero o yung mga sumisisid sa dagat para anihin ang mga tahong. Pagkahango, yinakyak o sinisipa ang bulto-bulto nito para maghiwa-hiwalay. At saka naman paghihiwalayin ang malalaki sa mga maliliit. Pagkatapos, ididiretso ang tahong sa lugar kung saan ito banye-banyerang ibinibenta. Magkano po sa banyera? Talo talaga. Dahil sa nangyaring pagbunot sa kanilang mga tahungan sa mga nakalipas na buwan, malaki raw ang epekto nito sa kanilang kabuhayan. Dagok para sa mga katulad ni Jennifer. Bakit steamed na ninyo ibinibenta to? Sa resto kasi hassle daw po maghihimay pa sila. Kamusta ang hanap buhay nyo ngayon? Mahina na po kasi ng mga nakakaraan taon po, asawa ko mag-harvest, gasolina lang po. Kung ano yung ma-harvest namin, amin na po lahat. Lilinisin po muna yung tahong. Dati ang kinikita raw ni Jennifer sa kanyang negosyo mula 30 to 40,000 pesos kada buwan. Pero mula raw nung sinira ang kanilang mga tahungan, kailangan pa nila ngayong mag-angkat ng supply mula sa ibang lugar. Kaya ang kanyang kita naging 10,000 pesos na lang. Anong nakikita ho ninyong remedyo o solusyon sa sitwasyon nyo ngayon? Sana bigyan kami ng lugar na para sa amin. Pinatay na industriya namin magtatahong eh. Diyan po kami nabubuhay eh. May inilatag naman daw na alternatibong pagkakakitaan ng gobyerno para sa kanila. Pero hindi raw yun sasapat. Ang tupad po, 10 araw lang po, 6,000. Ano ho yung tupad? Magwawalis ka ng 10 araw. Sa isang araw, may sahod kang 610. After 2 years, pwede ka uli mag-apply. Hindi po kami 10 araw lang kumakain. Tsaka yung pwede kang mag-loan, 5,000 to 10,000. Yun lang po ang iminumong kayo. Bago nila sana ginawa iyan, naghanda sila ng livelihood program para sa amin. At tsaka ni piso, hindi sila nagbayad. Para sa ibang magtatahong, hindi lang kabuhayan ang nawala, pati na rin ang kanilang buhay. Gaya raw nang nangyari sa mister ni Aling Lydia na si Rodrigo. Pakikwento nyo nga ho, ano po nangyari kay tatay? Noong April to ho, lumaot po siya. Pagsisidul niya, nakita ng mga kasama yung pinsang ko na nakatihayan doon sa ilalim. Pagkakap nila, may dugo na yung tainga, may dugo na yung ilong. Tinakbo nila sa Navotas Hospital. Pagdating dyan, wala na ho. Hinala ni Aling Lydia, masyado raw dinibdib ng kanyang mister ang demolisyon sa kanilang mga tahungan. Pandaw yung tahungan, pag wala, pandaw ako. Kasi yun lang ako talaga inaasahan namin. Dahil masakit po ako. Yun lang, dalawa lang ho kami. Wala ko talaga maghahanap buhay sa akin. Paano naman po ako ngayon? Pumunta daw ho si tatay doon dahil gusto niya unahan sana yung mga nagbubunot. Tama ho At saka ba? aani sana ho sila. Kaso, Wala na ho. Gusto ko matulungan lang ho ako. Kahit magpagamot lang ho ako. Magpagamot ko lang ho. pupunta tayo ngayon dun sa laot para makita natin kung saan nakatanim yung mga tahungan ni na Tatay Budoy. Ang dagat ngayon, bukas makalawa, magiging lupa. Yan ang reclamation na tinatawag nila. Na sa paglipas ng maraming taon ay nangyari na nga dito sa Manila Bay. Pero sa paglipas nga ho ng panahon, nireclaim ng mga kinauukulan. Kasi kailangan ng karagdagang lupa. Pero sa kabilang banda naman, yung mga mangingisda at yung mga naghahanap buhay sa dagat, paano naman daw ang kanilang karapatan na makapamuhay na ginagawa nila sa mahigit 4 na dekada na? Ganun na lang daw ba? Na sa isang araw, yung kanilang mga tahungan, mabubura, magiging reclaimed area, katulad ng mga nangyari sa nakalipas. Anahaw na po yan, Tay, no? Ayan na po yung mga palatandaan ng kanilang mga tahungan. Yung iba, nadaanan na namin, malinis na kasi nabunot na. Ito na lang yung ilan sa mga natira. Ang sabi, mahigit 2,500 na mga tahungan
ang nabunot. Ang natitira na lang ay kalahati na lang. Habang nag-iikot, ang agaw pansin talaga. Ang mga naglalakihang backhoe sa laot. Sila ho yung bumubunot ng mga ano? Yung dalawa po yan, dalawa. Ano sabi sa inyo? Bakit daw binubunot? Lilinisin daw nila yung dagat kasi marumi raw. Anong pakiramdam nyo tayo pag nakikita nyo yung mga backhoe dito sa laot? Masakit talaga yung ginagawa nila. Yung hanapbuhay namin. Katulad ngayon na wala na kaming pag-aanihan kung saan kami pupunta. Dati, 370 anahaw o tuhugan ng tahong ang meron daw si Tatay Budoy. Ngayon, ang natira na lang, 50. Kamusta po ang hanap buhay nyo ngayon, tatay? Katulad ngayon po, wala na. Naubos na yung nabunot na po. Paano ho kayo ngayon? Ano hong balak nyo? Wala kaming pagkakuhanan. Ano lang namin yung nakikiani lang kami sa ibang may mga tao niya natitira. Minsan, kaparte kami ng 400, 500. Makakaliit lang kita. Kaya si Tatay Budoy, umaasa na lang ngayon sa munting sari-sari store ng kanyang misis. Bigla-bigla na lang parang winalis na basura. Masakit talaga nga yung gano'n na kasi doon ko binuhay ang mga anak ko. Dekada 70 pa lang, isa na ang pagtatahong sa bumubuhay at inaasahan ng mga tiga-Navotas. Ang tubig daw kasi mula Manila Bay na dumadaloy sa kahabaan ng lungsod, may tamang antas ng alat o salinity na mainam daw sa pagpapalaki ng magagandang klase ng tahong. Siguro dahil sa level ng pollution natin, like mga agricultural runoff, mga sewage, yung mga nutrients na ito ay nagsisilbi silang pataba para sa mga lumot na kinakain ng mga tahong. Kaya nagtathrive actually yung mga tahong sa mga polluted waters gaya ng Manila Bay. Pero ang industriyang kalahating siglong bumuhay sa kanila, nanganganib na ngayong mabura. Taong 2018 kasi, inaprubahan ng PRA o ng Philippine Reclamation Authority ang NCBRP o ang Navotas Coastal Bay Reclamation Project. Magtatayo raw dito ng mahigit 3,000 socialized housing o mga tirahan, mga park, commercial establishments, tricycle and pedicab terminals, pati na raw organized vendor areas o mga pamilihan. Ito ang iniisip ng mga dahilan ng mga residente kung bakit puspusan ngayon ang pag-demolish sa kanilang mga tahungan. Pero nito lang nakaraang taon, ipinahinto ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang lahat ng reclamation project sa Manila Bay, kabilang narito ang NCBRP. Ang DENR o ang Department of Environment and Natural Resources nagsagawa naman ng tinatawag nilang Cumulative Impact Assessment sa Navotas para raw masusing pag-aralan ang mga pangmatagalang epekto ng reclamation sa lugar. Ramdam yung mga malalaking proyekto na nangyayari sa kasalukuyan. Dito sa aking kaliwa, yung papuntang Bulacan, nandyan yung airport na bago. Dito naman sa kanan, yung towards Mall of Asia at Pasay, nandyan yung malawakang reclamation project. Bukod pa dun sa mga naunang reclamation project ng gobyerno. So yun nga lang, sa pagitan ng mga proyektong ito, yung mga barangay na ang mga residente nirereklamo ang ginagawang demolition ngayon ng kanilang mga tahungan. Para bang sila daw ba'y nasasagasaan ng mga proyektong ito alang-alang sa pag-unlad? Isa sa mga matatamaan ng reclamation ang nasa 60 mga tahungan na ipinagawa at ipinuhunan ni Cheryl. Magkano pinupuhunan mo, Cheryl, Ang puhunan ko tahong? po, 47,000. Kung 47,000 ang puhunan, magkano Noong una kikitain? Kumita po ng 126,000 po. Sa buong ani na po yun. So mahigit dumudoble naman yung puhunan. Opo. Pero dahil daw sa mga isinagawang demolisyon ng tahungan, halos kakarampot na lang ang kinikita nila. Sabihin ko po yung totoo ha. 2 araw na po kaming walang ulam. Nung isang araw po, na kaming ulam, yung taong lang po inulam namin.
Noong 2022, nakipag-ugnayan daw ang local government unit ng Navotas sa mga magtatahong na maaapektuhan ng proyekto o ng reclamation. Ang purpose po is babayaran po yung mga tahungan na matatamaan. Sabi naman nung tao dun sa City Hall na uwi na po kayo kasi hindi po matatamaan yung pwesto nyo. Ayon kasi sa inisyal na datos, tanging ang katabing barangay lang nilang Barangay Tanza 1 at Tanza 2 ang maaapektuhan ng NCBRP. Siyempre po, patag ako dahil hindi ako kasali. Pero laking gulat na lang daw nila na nitong Pebrero May bumabang abiso na lalahatin na po yung pagtanggal ng tahungan. So doon po ako na na-alarma, sabi niya nung nag-meeting kami. Kailangan kasi nating tagalin yan dahil yan ang utos sa akin ng Supreme Court na linisin daw po yung Manila Bay. ang tinutukoy ni Cheryl, ang 2008 Supreme Court Writ of Mandamus na naglalayong linisin daw ang Manila Bay para maging akma na paliguan at puok-libangan o leisure area. Ibang-iba sa dahilan na ipinupunto sa proyekto ng NCBRP o ng reclamation. Sa tingin ko po, may project po yan. Buong Nabutas po ang sakop, kaya kami pinapaalis. Napakasakit po para sa amin dahil napakalaki ang puhunan, pero basta-basta na lang po siya tinanggal ng ganun-ganun lang. Gaano kalaki yung tahungan na nawala, yung sinira nila? Malaki na po eh, kasi dito pa lang, tanaw mo na yung mga tahungan eh, hanggang doon po. Kaya lang, nung lumaot kami nung isang araw, ang natitira na lang po, yung mga nandun na lang po sa gilid. Pwede po mapera yun eh. Nakailang beses na po kami nakipagdialogo. Wala po kami nakukuha ng sagot na maayos para sa amin. Kaming mahihirap eh, lalong pinapahirapan. Tapos ang sabi sa amin itong huli pong pagkidialogo namin noong 26 po, tanggapin nyo na kahit masakit man. Sabi na basura, hindi po basura yan, dyan po kami, yan po ang kinabubuhay namin, dyan po. Pagkain po namin yan eh. Ang ikinalulungkot pa rito ni Cheryl dahil illegal daw kung ituring ang kanilang mga tahungan, wala na raw silang kompensasyon o danyos na matatanggap. Hindi raw katulad ng kabarangay nilang si Dodi na noon palang 2022 nung nalaman niyang kabilang ang kanyang tahungan sa mga masasagasaan ng proyekto, agad daw nakipagkasundo at nakakuha ng kompensasyon na 3 million pesos. Walang magawa, tinanggap ko na yung konting puhunan. Ang nakuhang kompensasyon ni Dodi, ginamit daw niya para makapagsimula ng bagong tahungan sa Bulacan. Hindi sa tapat yung ilang milyon na yun na binigay sa akin habang buhay. Una-una, lang mahuli. Wala nang pamamahay ng stock, kaya lahat kami epektado. Sinubukan po namin kuhanan ng pahayag ang local government unit ng Navotas tungkol sa pag-demolish ng mga tahungan na ipinoprotesta ng mga magtatahong, pero hindi sila nagpaunlak. Sa halip, nagbigay sila ng statement. Ilang dialogo na po ang ating isinagawa para mapag-usapan at matugunan ang mga hinaing ng mga may-ari ng tahungan at maipaliwanag ang mga batas na ating sinusunod kaugnay ng pag-aalaga sa Manila Bay. Taong 2022 naman nang di tayo tumanggap ng kahit anong business permit application bago man o renewal. Sa makatawid simula 2022, lahat ng mga tahungan at baklad sa bahagi ng Manila Bay na sakop ng Navotas ay illegal na at tumatakbo ng walang permit. Taong 2022 din, nagkaroon ng serye ng mga dialogo kasama ang mga apektadong may-ari dahil sa kanilang pakiusap at bilang konsiderasyon sa hirap na dinanas nila dahil sa pandemya. Binigyan natin sila ng pagkakataong makapag-ani pa at pagkatapos niyon ay voluntaryo nilang tatanggalin ang mga nasabing istruktura. Meron daw silang inihain na alternatibong pagkakakitaan sa mga apektadong mamamayan. Kabilang sa ating inilatag na mga programa, ang pagbibigay ng libreng navobangka, pagpasok sa tupad, libreng test skills training, tulong puhunan o livelihood grant, pati na job referral sa mga kumpanya. Kung susumahin, 3 taon na pong illegal ang operasyon ng mga baklad at tahungan. Binigyan natin ang mga may-ari ng lahat ng oportunidad para mabawi ang kanilang puhunan at dahil walang binayarang buwis. Kumita na sila ng malaki mula rito sa paglipas ng panahon. Ngunit imbis na mabawasan ang mga baklad at tahungan ay dumami pa ito.
May permit kami hanggang 2022. Paparenew kami. Sabi, hindi na raw tumatanggap ng renew. Kapag sinabi na illegal, magkaroon ng i-demolition yung kanilang tahungan, yan po valid exercise ng LGU. Ating pong state, meron silang obligasyon ng mga laga sa kanilang nasasakupan. Talagang may karapatan sila na kunin yung itinakda ng batas na assistance para sa kanila. Kung meron po silang concerns about the reclamation project, they can write us as regulator. Ibe-verify pa rin namin sa ground at sa LGU. Kami po, being the regulator of reclamation projects, kung may violation po yun, pwede ho namin silang issuehan ng cease and desist order, notice of violation, and eventually, we can suspend their activity. Yung mga tahong, they are considered as filter feeders kasi they actually filter out the pollution. They have this ability to improve the water quality. In order to solve this problem, mas maiging i-regulate yung dami ng structures instead of i-totally demolish lahat ng mga tahungan doon. Ang reclamation project po ay reversible po ang impact niyan. Una yung tinatambakan, mga pangisdaan yan at nandiyan yung iba't ibang mga marine ecosystem. Nagkakaroon ng seaweed dredging kaya winawasak yung natitirang coral reef frontier ng Manila Bay. Mula noong 2021, mag-start yung dredging and reclamation sa Manila Bay, mga 80% to 90% ng total production ng ating mga mangisda ang nawala sa Manila Bay. Panawagan natin, itigil na yung reclamation at iba pang mapanirang mga proyekto sa ating mga coastal area para matiyak natin yung food supply and sustainable supply. Abot kaya ng mamamayang Pilipino. Sa nakaupo, itigil muna ang demolisyon. Hayaan manatili ang magtatahong para magtuloy-tuloy ang industriya na magtatahong. Pag mawawala kami sa dagat, wala rin po kami iniwan sa isda. Pag tinanggal sa tubig, mamamatay po kami. Pilipinas ay isang archipelago, napapalibutan ng mga dagat, maraming mapagkukunan ng tubig. Pero bakit hanggang ngayon, katulad ng isang isla sa Bantayan sa Cebu, tubig a problem pa rin? Sa alinsangan ng panahon ngayon, kailangan mayat-maya tayong maligo at uminom ng tubig. Pero paano mo ito gagawin kung ang supply ng tubig nananatiling tuyot? Ito ang sitwasyon sa Isla Muambok sa Bantayan Island, Cebu. Kabalinto na ang napapaligiran sila ng malinaw na tubig dagat. Pero ilang henerasyon na raw silang uhaw sa malinis na tubig inumin. Di na namin kaya diligan kasi ang hirap ng tubig dito. Sa mga kabahayan, kapansin-pansin ang mga gabundok na labahan. Patong-patong ang mga hugasin. Ang mga galon ng tubig nakatambak at walang laman. Ang halos 300 mga residente kasi rito, umaasa na lang sa tubig ulan. Hindi pa ako natao, walang tubig dito. Pero habang nagdadamot pa sa patak ang langit, kanya-kanya muna silang diskarte sa pagdedelihensya ng malinis na tubig. Tumatawid sila sa kabilang isla sa sentro ng Barangay Sulangan para doon pa mag-igib. 20 minutos ang biyahe pa roon gamit ang demaki ng bangka. Alas 6 pa lang ng umaga, inihahanda na ng 71 anyos na si Tatay Rosibal ang 10 container ng tubig na kanyang pupunuin. Isa-isa niya itong ikinarga sa kanyang maliit at lumang bangka. Ang biyahe, inaabot ng 1 oras. Ang gamit niya kasing bangka, desagwan. Dagdag kalbaryo pa na ang kanan niyang mata hindi na nakakakita.
Pero hindi pa man nakakalayo ng dalampasigan, nagsimula na ang aberya. Ang bangka kasi ni tatay, may butas. Ay tubig sa luwang. Naibusot ang pambot. Bagbulad sa init. Hindi pa man nangangalahati sa pagsagwan, hapon na siya. Ari akong baon nga paan. Oh, salamat sa Ginoo. Bug na sa dughan. Lami. Iinom ako sa tubig kay murag kanang akong tutunlan ba naughan. Maayo gan may tubig nga dala. Nung nakaipon ng lakas, ipinagpatuloy ang pagsagwan. Tanaw ka sa may bangka tayo, tanaw ka. Oo, kaayo gan sa may bangka kay maglingkod ka lang. Magunit ka sa timon. Tawhay kaayo. Hindi niya namalayan, malapit na pala siya sa sentro ng Isla Sulangan. Ang pinagkukunan nila rito ng tubig, isang balon na nakakonekta sa mga kabahayan. Ito yung tangke na istaka ng tubig. Gaya ng ginagamit ni na Dolores na binabayaran niya buwan-buwan. Sa isang buwan, nakabayad ako ng 4,000. Para makamenos sa bayarin, si Dolores nagpapaigib sa mga dayo mula Isla Muambok na walang sariling supply ng tubig. Ang tig-init, ang kita namin araw-araw, 500, 300. Nababawi man para makabili ng para sa maintenance. Dito nag-iigib ng tubig si Tatay Rosibal. Dugi, kon lako giluya. ₱3 ang bayad sa malalaking container, 2 pesos naman sa maliliit. Dawata, Olivia. 40 naman ang bayad, pero 30 naman rin ako. Kwarta, okay lang daw. Kay senior naman. Ikabit ko rin akong layag para makusog-kusog ang akong dagan, mahangin. Pero dahil mabigat na ang dala niya, mas mabilis na ring pinasukan ng tubig ang butas ng kanyang bangka. Napatigil siya nung nag-iba ang direksyon ng hangin. Pero may batsyag na ang akong mata sa kainit. Maayo gad ang may makina, sir. Dali-dali ako maabot. Salamat! Naabot sa gad ako! Sa Isla Muambok, sinalubong siya ng kanyang misis na si Rebecca. Dahil ngayon lang sila nagkatubig, ngayon lang din sila makakapagsaing. Ang ipinanghugas ng bigas, siya namang ipinanghugas ng kaldero. Wa kami sang ikasigig palit sang tubig. Tungod sang kalisod gud kayo, ma'am. Isod gud kayo isla. Nagkinahanglan gud kami tubig sa matag-adlaw. Si Rebecca at ang kanyang bunsong anak na si Rian agad ding naligo. Para makatipid sa tubig matapos magsabon at mag-shampoo, lumublob na lang sila sa dagat. Pagkatapos, tinipid nila ang isang pitchel ng tubig na pambanlaw. Makatoy, kung di ako magbanlaw. Hindi lang sa tubig panlinis at panluto, hirap ang mga tiga Isla Muambok. Lalong-lalo na rin sa tubig inumin dahil maalat ang naiigib na tubig sa sentro ng Sulangan.
Si Ronel, umaangkat pa ng mineral water sa kabilang isla naman para maibenta sa kanyang mga kabarangay. 40 pesos kada galon. Naanad na sang mineral drink nga may pag-imnon. 25 ang pilidid doon sa bantayan. Makakita lang kami sa gamay nga. Para sa mga walang pambili ng mineral water, gaya ng pamilya ni Jezabel, ang tubig na inaangkat nila sa kabilang isla, ang siya na ring tubig inumin nila. Kasi kapos talaga kami sa pera. Inuuna namin yung pagluluto ng bigas, tinitiis namin kahit maalat. Dahil wala silang sariling bangka, bumibili na lang sila Jezabel ng galon ng tubig sa mga tumatawid. Yun nga lang, mas mahal, 10 piso kada galon. 4 na galon kada araw ang kanilang binibili na pinagkakasya nila sa 10 miyembro ng kanilang pamilya. Sa isang linggo, isang bisis lang po talaga kami maliligo kasi kulang po talaga kami sa tubig. Pag manglaba kami sa isang bisis, sa isang linggo lamang. Ang ginagastos nila para lang magkaroon ng iinumin, malaking kabawasan daw sa kakarampot ng kita ng kanyang ama na isang mangingisda. Adlaw, 300. Pinakaubos, 100. 40 pesos ang maibanan sa tubig. Na akong kita, di pa igo ko sa akong biyay, sa akong kinanlanon. Imbis na pambili ng bigas, mapunta lang sa pambili ng tubig. Parang matakot kaming makasakit kasi parang hindi safe yung tubig na kinukuha namin sa sulangan. Kung minsan nga raw, sumasama ang kanilang tiyan sa pag-inom ng tubig na inigib sa kabilang isla. Dili na ako magpakulo, diretso na. Pagkatapos, ang tiyan ko magdaguok, mahirap kayo. Kapag wala kayong pambili ng gamot, tiisin na lang natin yung sakit ng tiyan ko. Ang apo naman ni Vivencia, 3 araw daw na ospital dahil sa pag-inom ng hindi malinis na tubig. Na-admit kami sa ospital sa Bantayan, kami nang magtai-tai siya. Sa study po natin, nagkakaroon na ng saltwater intrusion ang mga deep wells. Hindi po kami nagre-recommend na inumin. Kung kailangan niya uminom ng tubig, dapat i-boil siya. Ang pinaka-safe talaga is yung sealed na mineral water po talaga. Sinubukan na raw noon na maghukay ng balon sa barangay Sulangan. Maalat talaga ang tubig. Sana matulungan niyo kami dito sa isla namin. Ang ilang dekada ng problema ng mga tiga-Isla Moambok, inilapit ng aming team sa munisipyo ng Bantayan. Ang plano raw ng lokal na pamahalaan sa lahat ng islet barangay na wala pang tubig sa Bantayan, maglagay ng desalination machine o yung makina na pwedeng i-convert ang tubig dagat sa tubig na maiinom. Nagkaroon na siya ng desalination plant na ginawa niya sa mga islet barangays. So yun po yung nasa isla sa Doong para ma-priority yung mga pinakamaraming population. Malayo po siya sa ibang islet sitios, parehas na sa Moambok. Instead na desalination plant, may desalination machine na ibibigay sa kanila. Titingnan po yan, ma'am, next year. Kung ma-realize po next year yung budget, challenge po natin kasi nasa isla po tayo na barangay. Ang groundwater natin ay kakaunti na rin. Ang surface water natin kakaunti rin na rin, lalong-lalo na kung hindi maulan. Pero habang wala pang kasiguruhan yan, kung kailan ito mangyayari, para kahit papaano, hindi na nila problemahin ang supply ng tubig sa mga susunod na araw. Tulong po tayo. Sinagot na ng aming team ang 1 linggong supply ng tubig ni Tatay Rosibal, Jezabel at Vivencia. Ngayong adlaw na tay. Meron ding nagboluntaryong magbigay sa kanila ng tig-1 galong mineral water. Para na rin po makatulong sa mga residente dito kasi wala ditong refilling sa isla nila. Ipina-check up na rin namin ang mata ni Tatay Rosibal. So yung sa mata niya, ang tawag po is senile cataract. Kung nandun sila sa baybayin the whole day, ang problem is the sun exposure. We will refer him po sa cataract mission. Akong panawagan nga, naot nga, tabangan kami diri sa isla nga makunan sin tubig. Hinihiling namin sana makatubig po dito nga yung libre lang sana kasi wala po talaga kaming pangbili. Salamat sa Ginoo, bugna sa dughan. Pangunahing pangangailangan ng tao ang tubig para mabuhay. Kaya sana agad na mapatid ang pagkauhaw ng ilan pa rin nating mga kababayan sa tubig at aksyon. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.
Don't forget to hit the bell button for our latest updates.